Hi guys, good morning. Magkukwentuhan tayo ngayon. Kukwento ko sa inyo yung naranasan ko this month. Grabe, kahapon. Halos isang linggo din akong nahilo-hilo. Nung unang nangyari is November 18. Nagsusuka ako, nahihilo. Talagang umabot na nga ng isang linggo. So kahapon, pumapasok pa ako sa trabaho noon eh. Buti na nga lang at nung nangyayari yung pagkahilo ko is day off ako. Tas nakapasok pa ako sa trabaho, tas nahihilo pa rin ako, tas nawala. Tapos pag-uwi ko ulit, bumalik na naman hanggang umabot na ng isang linggo nga na nahihilo pa rin ako. Ang sama ng pakiramdam ko, as in lahat umiikot sa paligid ko, umiikot sa paningin ko. Bumabaliktad pati yung kisame. Yun pala dahil lamang sa migraine. Ganun pala katindi yung migraine ko. Yun. Akala ko nga may vertigo ako. Tinanong ko dun sa doktor, baka naman vertigo. Sabi niya hindi daw vertigo. Yun. Tapos kaya ang ginawa ko, di kahapon papasok nga ako sa trabaho dahil sabi ko, pasok ako sa trabaho, kaya ko to. So habang nagdadrive ako, Diyos ko, yun na nga, umikot na naman yung paningin ko. Lalo na nung nag-stop ako sa stop sign. Hindi ko talaga kinaya. Sabi ko, nako, hindi pwede, delikado ito. Talagang mababangga ako nito pag nagkataon. Kaysa naman mabangga ako, uwi na lang ako ng bahay. Tapos sabi ko, naisip ko na magpapa-hospital ako kasi baka seryoso na to. Baka kung ano na ito. So bumalik ako ng bahay. Malapit lang naman yung stop sign na pinag-andaran ko. Diyan lang sa aming neighborhood. Buti hindi pa ako nakakaalis ng neighborhood. So bumalik ako. Dahan-dahan ako nag-drive kahit umiikot pa rin yung paningin ko. Tapos parking ako sa parking area namin. Noong time na yun, mga 7:40 ata, ginising ko yung anak ko. Sabi ko, anak, dalhin mo nga ako sa ospital. Sa kanya ganun. At so, dinala niya ako sa ospital. Sa totoo lang, hindi talaga ako nagpapahatid papunta sa ospital. Hindi ako nagpapasama pagdating sa ospital. Dahil ako yung tao na talagang lahat ng bagay ginagawa ko para sa sarili ko. Pero kahapon, total nandiyan naman siya at wala namang ginagawa din, wala pang trabaho. Kaya naisipan ko na mapakiusapan na dalhin ako sa ospital. So natutulog pa yung anak ko noon. Gumising siya. Sabi niya, yes mami, bakit? Sabi ko, dalhin mo ako, hindi ko na kaya, masama ang pakiramdam ko, nahihilo pa rin ako hanggang ngayon. Hindi nga ako pumasok dahil hindi kaya ng katawan ko. Sabi niya, sige mama, dadalhin kita sa ospital. Sabi ko, dalhin mo ako sa ospital. So pagdating ko sa ospital, yun nga, tinanong nila kung kailan yung huling menstruation ko. Limutan ko palang isulat yung kung kailan ang huling menstruation ko. Kaya walang nakalagay sa calendar ko. Sabi ko, naku, nakalimutan ko yata or talagang hindi ako dinatnan. Sabi nung nag-check sa akin, sige, kuha kita ng pregnancy test. So, nagkuha ng pregnancy test, wala naman, negative naman, okay, good. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwede mabuntis kasi 19 years old na yun ako, hindi pwede. Pero yun nga, came out negative. So, yan, pagdating ng doktor, pumasok ulit, tinignan ako. Tapos, tinignan niya yung mata ko. Tapos, pinailing-iling niya ako ng kaliwat kanan habang mulat ang mata. At, mabilis na mabilis yung paggawa ng left and right ko. Sabi ko, makakatulong kaya ito sa akin pagkahilo? Lalo ako mahihilo nito. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, I'm sorry. Alam ko na lalo ko nahihilo. Nahihilo din ako, sabi niya ganun. Sa pagtingin pa lang sa iyo, sabi niya ganun. So, yun nga. So, mga ilang second lang naman na kaliwa kanan na mabilis nga. So, umikot lalo nga yung paningin ko. So, nagsilaw siya. Sundan mo yung ilaw, yung flashlight. Sundan mo munang mata. Okay, so sinundan ko kaliwa kanan hanggang ganun, tataas, pababa. Okay, tapos sabi niya, gawa yan sa iyong migraine. Sabi niya ganun. Ha? Sabi ko, migraine? Ganyan pala kalala ang migraine pag lumala? Oo, ganun talaga pag lumala ang migraine. So, kaya sabi niya, tuturukan kita akala ko pa nga bibigyan na lang ako ng gamot, yung kukunin ko sa pharmacy. Kaya sabi ko sa anak ko, pumunta tayo ng pharmacy pagkatapos nito. Dahil malamang doon ako pupuntahin. Tinanong pa ako nung nag-check nung una sa akin kung aling pharmacy ang gusto kong pandahan. Sabi ko yung malapit. Kasi nung una sabi ko yung base, pero sarado, sabi niya. Sarado, hindi mo siya makukuha ngayon. Tapos sabi ko, sige, yung pinakamalapit na lang na pharmacy. Sabi ko, how about Walmart? Sabi pa niya nung una HEB. Sabi ko, how about Walmart? Mas malapit yata yung Walmart eh. Sabi niya, yeah, mas malapit yung Walmart. Okay, doon niya ako nilagay. Pero lumabas na hindi ko naman pala kailangan kumuha ng gamot sa Walmart. Kasi yun nga doktor ang nagdesisyon na bigyan ako ng shots. Binigyan ako ng shots dito. Meron akong turok dito. At meron din akong turok dito. Nasa taas ng hip
Ayan, ganyan. Do'n ako tinurukan dalawa, tiga bilang turok. So yun, tapos na dito, yun daw ay para sa yung tinurok dito is ano, steroid, tapos yung tinurok dito is parang sakit pa sa inflammatory, parang gano'n. So yun, tapos tinanong ko yung nurse, sabi ko, "Pag pa nangyari uli itong ganitong pangyayari sa akin, anong gagawin ko?" Sabi kong ganyan sa kanya. Sabi niya, "Sa ER ka na pumunta sa susunod," sabi niya, "ganito." Sabi ko, "Shit, sana huwag na mangyari kasi yung turok is masakit." Sobrang sakit nung turok dito pala sa may bandang, hip, dahil parang buto mo yung tinamaan, eh. So yun, pagkalabas ko ng ospital, inalalayan ako ng mga nurse paglabas kasi nga hindi ako makalakad. So hawak-hawak ko yung kamay ng nurse paglabas, tapos yung assistant hawak ko din yung kamay. Tapos hanggang sa paglabas yung anak ko sinalubong din ako, sabi ko, tumayo yung anak ko, hinawakan ko din yung kamay niya, sabi ko, "Tulungan mo paglalakad." Paglabas namin ng clinic, doon ako nag-iyak. Hindi ko alam kung dahil sa reaksyon doon sa gamot kaya ako nag-iyak. So sabi ko, umiiyak ako doon, sabi ng anak ko, "Ma, anong nangyari? Anong masakit?" Kailangan, pero hindi ko alam ba't ako umiiyak. Sabi ko, siguro dahil sa reaksyon doon sa gamot, sabi ko sa kanyang gano'n. "Okey lang ako," sabi ko sa kanyang gano'n, "Huwag kang mag-alala." Tapos nung una tinanong pa nung nurse at saka ng mga assistant, anong doktor kung merong maghahatid sa akin, kung pumunta daw ba ako ng solo dito. Sabi ko, "Hindi ako pumunta ng solo dito, kasama ko yung anak ko." Sabi ko sa kanya gano'n, "Okey, sige. Maghahatid sa'yo, siyang magda-drive." "Okey, huwag kang magda-drive," sabi nilang gano'n, "yung anak mo ipag-drive mo." Yes, talagang siya yung sinama ko dito para ipag-drive ako. So yun, huwag balewalain ang migraine dahil ang migraine pala ay nakakatakot. Yun, hindi ko alam na sobrang lala na pala, hindi pa naman ako nainom ng migraine medicine, matagal na rin, dahil akala ko nga'y ano, simple lang. Kasi pinaghalong pagsusuka at saka sakit ng ulo, eh, malay ko ba na yun na pala yung, at saka pagkahilo. Hindi ko alam ng migraine pala kasama yun, akala ko sakit lang ng ulo. Hindi pala, kasi yun na pala yung mga pinaka-symptoms ng migraine. So kapag lumala, gano'n ang mangyayari, talagang hindi titigil yung pag-ikot ng paningin ko, hindi titigil yung pagkahilo ko. Ang akala ko pa pinagbintangan ko yung gamot na ininom ko nung unang araw nung November 18, dahil nga masama siyang inumin, eh, masama siyang ipag-combine, pero ipinag-combine ko. By accident, yun, hindi ko tiningnan muna bago inumin. Tapos akala ko yun yun, pero hindi, kasi umabot na ng 6 na araw gano'n pa rin, nahihilo pa rin ako, yun. Kaya nagpasya na ako, pumunta ng doktor, ta's binigyan nila ako ng excuse note para hanggang ngayon ay makapagpahinga ako, yun ang dadalhin ko sa trabaho bukas. I think bukas kaya ko ng pumasok at bumalik sa trabaho. So yun, kaya 'pag nakakaranas ka pala ako, kaya sabi ko dun sa anak ko, 'pag nararanasan ko na ulit itong sakit ng ulo ko, inom na talaga ako nung para sa migraine ko, kasi ayoko nang lumala, eh. Kasi 'pag lumala sa emergency na ang punta ko, ayokong pumunta sa emergency room, yun. I mean, hindi naman masamang pumunta sa, emergency room, kaya lang at least bibigyan ako ng proper medication dun, kumbaga, ayun, kung anong kailangang gawin. Pero kung kaya ko pa namang i-handle, maha-handle ko. Ngayon medyo okey-okey na ako, medyo medyo nahihilo pa rin ako, pero konti lang, hindi na gano'n kasing sama kumbaga kahapon. Kasi kahapon is malala pa rin bago ako pumunta sa ospital, yung pagkahilo ko ay talagang matindi. Ngayon nahihilo pero hindi gano'n kalala. So yun, kapag may migraine kayo, eh, talagang, at 'pag may iniinom kayo na migraine medicine at nagsimula ng umatake, inumin niyo na yung gamot kung ayaw niyong magsama-sama yung ano, kasi mahirap 'pag nagsama-sama sila, kasi nga magiging ano siya, eh, 'di ba, sakit ng ulo, tapos magiging masusuka ka, tapos, mahihilo ka. Yung paghihilo hindi siya talaga titigil, as in ang lala ng paghihilo na halos matumba ka na sa kinatatayuan mo 'pag tumayo ka. So yun. Kaya ngayon yun ang natutunan ko, inom na ako ng gamot once na maramdaman ko na yung sakit ng ulo ko, yun. So yun, hindi biro ang magkaroon ng migraine pala. Diyos ko, buong buhay ko ito, ngayon ko lang naranasan ito. Oo, dati na akong nahihilo noon, pero hindi ganito katagal na nangyari. Parang isang araw lang or isang gabi, mga ilang oras lang, tapos kinabukasan or maya-maya magaling na uli ako, pero hindi umabot ng ganito katagal na 6 na araw or 7 araw, yun. Akala ko pa nung una ako ay ano lamang, anong tawag dun, dehydrate lamang. Uminom na ako ng Gatorade, ng maraming tubig, ng maraming liquids, wala pa ring nangyari, ng pineapple, whatever. Tapos ano, akala ko pa nung una ay vertigo. Sabi ko baka vertigo ito, pero hindi.
Sabi ko pa nung una, akala ko ay ito ay food poisoning din nung una. Pero hindi naman ako nadudumi, basta suka ano lang, wala namang dumi. At saka yung suka ko is wala namang lumalabas kundi puro laway lang, yun. May lumabas lang konti pero hindi gano'n kadami. Yung liquid pa rin, hindi siya marami na may laman. So yun. And yun nga ay dahil pala sa migraine. Tapos ang tagal ko rin hindi nagsusuot nitong salamin ko, siguro inabot ng 1 buwan. Kaya baka gawa din doon. Kasi nga ang tigas ng ulo ko, hindi ako nagsusuot ng salamin. Pero ngayon sinusuot ko na para maano yung mata ko, masanay uli. Huwag balewalain ang migraine dahil talagang hindi siya biro. Kung ayun yung matulad sa akin, yun. Alright, bye.